Kamusta guys? Today's video mag-unbox tayo at review nitong Realme Note 50 Android smartphone. Umpisa na natin. Ito si Note 50 guys, yung pinaka-trending ngayon sa Realme na lineup dahil mura lang siya. Lalo na nung first release dito sa Pinas. May dalawang variant ito, merong 64GB at itong hawak ko na 128GB. Sa colors naman may dalawa din. Merong kulay asul at itong nasa akin na kulay itim. Mga kasama niya sa package ay SIM ejector pin, quick start guide or manual, may nakasulat na RMX3834, ayun yung model code nitong Note 50. Meron din phone case na jelly type, USB Type-C cable, and 10 watts na AC charger. Ito na guys yung phone mismo, sa right side ng phone ay nandito yung volume buttons at power button. Kasama na rin dyan yung fingerprint na function. Sa left side naman ay merong SIM card, SD card slot, pwede dito dual SIM alongside with micro SD. Sa top side ay walang mga ports or button, and sa bottom side naman ay merong speaker, Type-C port, microphone, and 3.5mm jack. Sa likod ay syempre yung 13 megapixel main camera and flashlight ng phone. Medyo nagustuhan ko yung likod nitong Note 50 dahil may glassy look tapos para may glitters na nakapalibot sa camera. Pero plastic material yung overall back panel layout niya. And okay na tayo sa parts ng phone guys, start na natin yung Android para ma-check ang specs nitong Note 50 natin. Nag-open na siya and na-setup ko na guys, meron siyang 90Hz refresh rate kaya smooth talaga siya. 6.74 ang sukat ng screen, IPS LCD, and HD Plus resolution. And iba pang specs niya ay Android 13 ang operating system gamit ang Realme UI. Pero based on my experience, hawig nito yung stock OS. Meron siyang octa-core na nakasulat sa processor pero yung specific na naka-install dito ay si Unisoc T612 CPU. Ito yung isa sa mga successor ng Unisoc T606 na CPU pero mas malakas ng around 10 to 15%. 5,000 mAh ang battery, matagal na yan malobat guys at itong variant na kinuha ko ay 128GB na storage. And sa memory naman niya ay meron siyang 4GB na base RAM at additional na up to 4GB sa virtual memory. Etong RAM expansion guys ay kumukuha ng memory sa internal storage natin para bumilis yung loading ng mga apps or games at mas madaming ma-open as well as running pa din sa background. Merong dynamic island version tong si Note 50 natin. Ang tawag sa kanya ay mini capsule na may astig na animation dun sa harap ng camera banda katulad ng phone charging at iba pa. Bukod sa Google Play Store, merong App Market dito na same function lang na gallery ng mga apps or games pero para sa akin mas okay pa rin mag-download sa mismong Play Store. Ito naman guys yung mga sample images and video captured ng ating Realme Note 50 smartphone. Sa games naman tayo guys, unahin natin tong si Metal Slug. Smooth and precise yung movement kahit naka-manual aiming ako sa setting, kaya perfect na tong si Note 50 sa mga 2D games katulad nito. Sa CODM naman, gumagana gyroscope at pwede rin multitouch tapos stable sa medium setting kaya pwede na rin to sa mga FPS na games. Next naman ay itong Mobile Legends. High frame rate at high graphics kaya swak na to sa mga MOBA games, kaya makakalaro ka ng maayos lalo na kung rank gamer ka.
Sa RPG naman tayo guys, unahin natin tong Diablo Immortal. Smooth sa medium 30 FPS kaya kung mahilig ka dito, pwede na sa'yo tong si Note 50. Next naman ay Genshin Impact. Smooth and stable sa low setting, pwede rin sa medium pero mas advisable kung low settings ka lang lalo na kung matagal ka mag-grind sa game na to. And panghuling RPG ay itong HSR. Kaya ang high setting pero mas stable sa medium setting para iwas overheating ng phone, kaya pwede na rin to sa mahilig sa ganitong laro. And ito naman guys yung Antutu benchmark results ng ating Realme Note 50. Conclusion natin guys, masasabi ko panalo ka na dito dahil bukod sa budget friendly, mas mataas na yung CPU nito kumpara sa mga kasabay o nakarang taon na may T606 CPU lineup. At dahil dyan, hindi na ganong bottleneck yung 90Hz na refresh rate sa T612 na CPU nito. At isa pa, stock OS o almost stock OS na rin siya, na mas magaan siya internally at lesser bloatware dahil pwede mo yan install yung mga pre-installed apps dito. Ayos na rin yung camera niya guys, kahit 13 megapixel lang siya. Pwedeng-pwede na rin sa medium setting na gaming at pinaghalong simple at stylish yung itsura niya sa likod. And salamat guys sa panonood, huwag kalimutan mag-subscribe, like and follow para mapanood nyo agad yung susunod natin unboxing ng mga Realme smartphones.